Petsa de peligro na ba ang kalagayan mo ngayon? Naku pues, hindi ka nag-iisa. Sige, ngayong araw na ito ay wala na patumpik-tumpik pa dahil kalahating repolyo lang ang gagamitin natin dito ngayon sa ating napakasarap masustansyang recipe. Tara, simulan na natin. Mga ganitong petsa ay talaga namang nauubusan na tayo na panghugot sa ating mga bulsa at nag-iisip talaga tayo ng masarap pero tipid at budget-friendly na ulam at importante ay masustansya. So dito guys, kalahating repolyo lang ang ating gagamitin natin dito at marami na talaga tayong magagawa. At kung gusto niyo naman talaga dagdagan pa ng mga gulay katulad ng capsicum, kimchi, ay okay lang naman din yon. Kung mas pipinuhin niyo pa ang paghihiwa ng repolyo ay mas maganda kasi kapag ito'y kinagat natin talaga ng mga swabe yung ating magiging ulam. Para sa ating binder, nalagay ako dito ng ating itlog at harina. At pampalasa, syempre, kahit paminta at asin ay okay na yon. Pero kung meron kayong mga garlic powder, onion powder, all-purpose seasoning granules, pampalasa talaga yan, ay mas maganda. Haluin lang muna natin ito ng bahagya at kapag nag-well blend na, ay ilagay na natin dito yung ating harina. Pero, pwede rin kayo gumamit ng cornstarch para mas malutong. Dito ay tensya-tensya lang muna tayo, wala tayong eksaktong measurement. So sa paglalagay natin ng ating harina or cornstarch, at kapag ito ay hinahalo natin na medyo lumalapot-lapot na yung ating mixture, okay na ito. At ang nag-assist ko nga lang pala dito ay less than 100 pesos at napakarami na talaga natin magagawa dito. At syempre sa pagluto naman ito ay napakadali lang. Talaga naman pa tayo gumagawa ng torta o kahit anong perito na ulam natin. So painitin mo muna natin yung ating mantika. At para pantay-pantay yung sukat natin ay gumamit ako dito ng pang measurement. So 1/4 cup ang aking ginamit dito. Na tamang-tama lang talaga yung sukat pang 1 serving. Pwede itong tustahin. Ako talaga ay paborito ko talaga yung pagtusta ng mga piriprito. At nga pala, bago tayo magtakal ng ating mixture dito, ay make sure na ito ay hinahalo muna kasi tumitini yung ating itlog dito sa ating bowl. Kaya para well-distribute yung ating mixture dito sa ating kawali. At sa sansawan naman ito, kahit anong sansawan, pwede toyo mansi, chili powder, o kahit patis lang, pwede na, kahit wala. Pero syempre yung mga bata ay paborito ay ketchup. O diba, tama-tama talaga itong ating petsa de peligro recipe. At sana magustuhan ninyo. At tama-tama talaga ito sa mga nagtitipid, na malapit na maubusan ng mahuhugot sa inyong mga bulsa. Hindi lang masarap, masustansya pa. Saan ka pa? So okay guys, ano pa kaya po pwede natin gawin dito na pang petsa de peligro recipe para naman magawa natin at ma-share natin dito sa ang sarap, grabe. So ayan po guys, maraming po salamat sa inyong lahat at ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye! Ang sarap papakin.